Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber towards Jerusalem. He kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po Ama sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay may pagkakataon na naman na mapag-aaralan po namin ang iyong banal na salita. Una sa lahat, Panginoon, humingi po kami ng tawad sapagkat alam po namin na anumang karumihan ang aming bitbit ay hindi po ito makakatulong sa aming paglapit sa iyo. Lalo tigit sa lahat, sa aming pag-aaral ng banal na salita ay hindi po kami makakarating sa pangunawa sapagkat sa pamamagitan ng malinis na isip, malinis na espiritu, ay mauunawaan po namin lubos ang iba na salita. At humingi po kami, Ama, na patuloy na kapatawaran sa aming po mga kasalanan. Minsan pa, kinikilala po namin na ang aming Diyos sa pinaglilingkuran ay banal. Hindi po siya nagbibiro, hindi po namin siya pwedeng lokohin. At alam po namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng kalinisan ng aming paglakad ay mabibigyan po namin kayo ng kapurihan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong opo. Now, let's review, okay, the things that we need to learn about Christianity. So, alam naman po nating lahat that as a believer in Christ, we have a goal not just to give the highest glory to God, but most, sabihin natin, priority ng mananampalataya is to grow. Amen? Nais ng Diyos at kailangan naman talaga sa buhay ng isang mananampalataya na siya po ay merong kalaguan. So that's the idea. So everyone who believes in Christ, di ba? Meron po tinatawag nating measure, ika nga, or sukatan ng paglago. So ang isang mananampalataya na hindi lumalago sa kanyang buhay, meron po yung problema. Just like every plant na tinatanim po natin, specifically if that is a fruit-bearing tree, kapag hindi po yan lumalago, eventually ano mangyayari? Hindi po siya magbubunga. And eventually, hindi matutuwa yung nagtanim sa kanya. And eventually, kapag wala akong silbihan, ano gagawin? Puputulin na lang yan para gawing panggatong. Now, a believer in Christ, okay, he or she must measure. Kinakailangan niya sukatin. It is not measuring other people, but you, kundi ikaw, para masukat mo kung meron ka na nga ba talagang paglago. So the title of the message for today is The Measure of a Genuine Christian. The measure of a genuine Christian. Ang sukatan o ang sukat ng pagiging tunay na mananampalataya. Now, in the book of Daniel, I believe na, sabi ko nga po, when we're talking about biblical characters, specifically in the Old Testament times, we do not mention them as Christian. Tama? But more specific, they are also what? A follower of God. Lahat ng sumusunod sa Panginoon ay kakikitaan ng kalaguan. Amen? Amen? Hindi mo na kinakailangan sukatin. Basta ikaw ay tapat na mananampalataya on your status, specifically on that night, ikaw ay malago spiritual. Sapagkat ang kalaguan, dapat mini-maintain po yan. Amen? Naalala ko yung mga Bible school student po natin. Sabi ko sa kanila, every time that you are being tasked to do something in the church or around the church, it's your opportunity to do that gladly or joyfully. Kinakailangan maging blessed ka sa paggawa niyan. Bakit? Kasi nga, hindi mo ginagawa yan para sa tao, kundi ginagawa mo yan para sa Diyos. What's good thing about that? You can have an illustration of that. Okay? May matututunan ka eh. Sa mga hindi nakakaalam, all of us, from me, kay Kuya Jake, Kuya Mel, down to Kuya Ace, we experience the lowest job inside the church. Hindi na nga uso yung paggawa ng yan na yung pinakalas mong ginawa. Ewan ko si Bon pa gumawa niyan. Yung pagkakat ng tinatawag nating, anong tawag dyan? Yung sa styrofoam, okay, ginagawa yan, okay, during that time na wala pang mural, ang meron palang kortina, tapos naglalagay ng line, tapos kinakabit po yan. We experience that. So bakit ko po sinasabi ito?
Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi po siya yung porky napapansin, extravagant sa paningin ng mga tao, para bang sinusukat din natin, natutuwa yung mga tao, therefore natutuwa din ang Diyos. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, we always consider God and nothing else. Matuwa man o hindi bang tao, it doesn't matter, basta malaga, ginawa mo yung para sa Diyos. Sabi ko sa mga Bible school student, if you're doing that, you can learn something. So sabi ko sa kanila, kapag ako, napansin ko to, kapag naglilinis ka ng CR, lalo kapag yung CR, yung talaga nagkikitata, and then pag nalinis mo yan, di ba, ang sarap sa feeling? Bakit? Malinis eh. Alam niyo, sa buhay ng mananampalataya, ganun din. Di ba? Wala kang gagawin kundi magpalinis sa Panginoon. Pero hindi mahirap yung magpalinis eh. Alam niyo kung ano yung mahirap? Yung manatiling malinis. Amen. Yung magmalinis ka sa Panginoon, lalapit ka eh. Pero yung manatiling malinis, that's the battle. Diba? That's the battle of every believer in Christ. Okay? Every follower of God who comes before Him, the one who cleansed us, the one who gave His life for us through the Lord Jesus Christ, yun po yung mga kapatid, yun po yung battle po dyan. Diba? Yung battle na manatili kang, alam mo yung malinis sa harapan ng Panginoon. Kaya ang isang mananampalataya na paikot-ikot ang buhay niya, magkakasala, hingi ng tawad sa Diyos, magkakasala, hingi ng tawad sa Diyos. Alam mo yan? Paikot-ikot. Diba? Anong sabi ni Albert Einstein? Albert Einstein once said that stupidity is doing things over and over again expecting different results. Hindi pwede na para bang mag-e-expect ka ng mabuting bagay kung paulit-ulit naman ang failure mo o yung ginagawa mo. Nagigets mo niyo? Halimbawa, bigyan natin ng example. Bagaman sawang-sawa na kayo, bibigyan natin ng example. Tamad ka mag-attend ng prayer meeting. Tamad ka mag-devotion. And then you expect that your life in Christ will be better by doing something na paulit-ulit na hindi naman nagbibigay ng hindi siya nagbibigay ng kalaguan per se. So, what you need to do is to change that. Kasi kung hindi, anong description ni Albert Einstein? That is stupidity. Sakit mo. Gawin nating biblical. Foolish. Mangmang. In our language today, kabobohan yun. Isang malaking katangahan na kinakailangan baguhin ng isang mananampalataya. I am not using the negative words per se, kundi somehow pinaparamdam ko yung impact. Okay? Yung impact nung salita na para bang kapag hindi ka pa nagising, anong problema mo, kapatid? Kinakailangan po nating magising. So dito sa pagkakataong ito, paano nga ba natin masusukat ang pagiging tunay, pagiging genuine ng isang mananampalataya? Take note even though we're studying Daniel, we don't consider him as a Christian because hindi naman naabot tayo Christianity. Okay? Because when we talk about Christian, kinakailangan it's either after Christ. Okay? Doon mo siya nakilala at doon mo siya sinunod. So, we maintain that Daniel is what? A follower of God. Amen? Just like Christians, they are a follower of God through Christ. Okay? Sa pamamagitan ni Kristo. So, kaya nga nauso yung WWJD. Ano yun? What would Jesus do? Tama? So, ganun dapat yung konsepto ng mananampalataya. Kaya lagi mo na-example Kung si Kristo ba physically nandito, sa panahon natin ngayon, malilate ba siya sa gawain? No, he's not. Sinagot ko na para sa inyo. Hindi siya malilate. Bakit? Binibigay ng kahalagahan gawain. If Jesus physically in our time will be here, palagi niyo ba tatama rin siyang mag-pray? No, he's not. What's good about Jesus, mga kapatid, he's so serious in his prayer life na ayaw niya as much as possible ng kaguluhan, ng maggulong tao, that he separate himself and maintaining the relationship with the Father even though there are distractions and even ministry, hindi pwede makapagpigil sa kanya yun. Diba? Naalala po na yun that after na magpakain po siya ng ilang libong tao,
And then He separated Himself to pray. Remember, nasa prayer meeting po tayo. Ayoko sana gamitin pero kung mas mahaba yung oras mo sa Facebook kaysa sa pagpe-pray mo, may problema tayo dyan. Kaso nga lang baka gawin ng iba, bibilangin yung oras ng pagpe-Facebook. Para lamang masabi, ganun din ka. Mas hahabaan din nila yung kanilang prayer time. Mali po yun. Bakit? Our focus solely is to God. Not because, you will find out, na, kinakailangan maging maayos ka kasi may ginagawa kang something. Naiintindihan niyo po ba? Hindi dahil na may ginagawa ka at gusto mong pagtakpan, babaguhin mo yung babaguhin mo yung ginagawa mo. Kundi kinakailangan natin magbago dahil yun yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. That's a relationship. That's a relationship. Okay? So, tuloy po tayo. So, meron tatlong bagay na nais ko pong iwan sa inyo. Number 1, you must maintain your integrity to serve God like no other. Ulitin ko, you must maintain your integrity to serve God like no other. Ano yung sabihin ng integrity? Integrity meaning you are faithful even if, alam mo yun, no one or nobody is seeing you at the moment. Madali kasi magtapat pag marami kayo. Madali magtapat pag may nagbabantay sa iyo. Pero ang tanong dito, pag wala nang nakakakita sa iyo, wala nang nagbabantay sa iyo, sino ka? Tapat ka pa rin ba? Naiintindihan niyo po ba ako? Integrity plays an important part sa buhay po ni Daniel. Kasi kahit na walang nakakakita sa kanya, tuloy pa rin ang pananalangin niya. Bakit? Kasi alam niya yung kalagahan ng relasyon niya sa Panginoon. Prayer is so important to every believer in Christ because prayer has power. May kapangyarihan ng panalangin. Naniniwala ba kayo doon? Paliwanagin natin. Ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi yung pagtugon ng iyong kahilingan ayon sa iyong sariling kagustuhan. That's not prayer. Kasi baka nalilito kayo, ang prayer sa inyo is paghingi at ang katagumpayan ng prayer is matugunan yung gusto mo mangyari. That's not prayer. I'm sorry. God is not a genie. Hindi ko na Diyos. Salamat kay Lord kasi tinugon niya. Hindi ko ganon. Ang panalangin ng mananampalataya ay laging konektado sa kaharian ng Diyos. At ang lahat ng bagay na hindi konektado sa kaharian ng Diyos, karagdagan na lang yun, salamat. Pero ang pinaka-focus sa mananampalataya, Lord, ano po ba ang gusto ninyo? Kaya ang daming naliligaw, ang daming kulto na naglabasan ngayon, di ba? Giving them false promise, di ba? False assurance that when you become a Christian, all of your requests in life will be granted. Hindi ho sa Diyos yun, mga kapatid. Kundi ang pagiging mananampalataya, oo, humingi tayo ng kabagan sa Diyos, oo, may prayer request tayo, pero ayon sa kagustuhan ng Diyos, ang lahat ng bagay ang mangyayari. Ang dapat mo lang gawin ay tanungin ng Diyos, Lord, ano po ba ang gusto yung gawin ko? At yun yung gagawin po natin. Lahat umuo eh. Sige nga. What if sinabi ng Diyos na magsasuffer ka in this life? Will you accept that? Actually, it's not a question if you will accept it or not. Kundi kung yun ang kalooban ng Diyos, tatanggapin niyo. Marami sa'yo magre-reklamo. Hindi naman ganun ng Diyos. Sigurado kayo. When Job experienced the trial of his life, alam niya ba na darating sa kanya yun? Hindi niya alam yun. In fact, the opposite, nagtatapat nga siya sa Diyos eh. Nagigets niyo po ba? Tayo na-appreciate natin yung storya ni Job. Bakit? Sa thinking natin, tapos na yung storya. Yung naghirap siya, and eventually, iaangat siya ng Panginoon. Pero kung kayo yung nasa lugar ni Job, during that time, specifically kung hindi pa nire-reveal ng Panginoon yung kalooban sa kanya, would you still
serve God in spite of the trials and testings sa buhay ninyo? Hindi ho yung palo ng Diyos. Even though yun yung sinasabi ng mga kaibigan ni Job. Here, siguro tigagawang kasalanan. Yan yung mamalarki kaya. Biro may tela rin anak mo. Siguro tinga sideline eh. Ganun yung sabi sa kanila. Kaya ito si Job, imbis na mapalakas siya, at the end of the day, nag-wavered actually yung kanyang pananampalataya. Kaya nga ingatan ninyo kung sino yung mga tao nakapaligid sa inyo. That even though that they are Christians, you need to ask yourself, am I faithful in serving the Lord? Yun lang lagi. Kasi mga kapatid, walang ibang makakaalam ng iyong pananampalataya kundi ikaw at ang Diyos. Kung nararanasan natin pagsubok, ha? Pero kung sakali may ginagawa ka naman in the church, di ba? Or your close friend, a believer in Christ, knows you, kilala ka, alam mo yun, kinakailangan natin magpatuwid, magpakorek sa Diyos. Amen? So dito, integrity plays an important part sa buhay mo ni Daniel. Kasi in his integrity, doon po tumibay ang kanyang pananampalataya. In fact, if we're going to talk about integrity, yung magkakatropa na yan. Okay? Sino yan? Mga katropa ni ni Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Also known as Shadrach, Meshach, and Abednego. Actually, kung talagang kilala siya, hindi yung gagamitin yung ng Babylonian name. Kasi their Hebrew name is so beautiful, it focuses on what? On their service to God. Kasi kung ano yung pangalan po nila, yun yung isa sa buhay nila. Ganun din ang Diyos. Kung ano yung pangalan mo ngayon, dapat isa buhay mo. Mananampalataya ka na, di ba? Amen? Sa buhay mo yan. Wala akong Kristiyanong nagsusugal. Ha? Wala nagsusugal, ha? Promise? Pustahan tayo, wala nagsusugal? Ha? Kung Kristiyano ka, dapat tapat ka sa pagdalo ng gawain. Kasi yung pangalan na ibinigay sa iyo. Amen? Again, integrity is important in the lives of many believers so that when we serve Him like no other. Hindi mo pwede pagpalit kahit sa school pa yan, kahit sa trabaho pa yan. Kaya nakaka-bless yung testimony ni Kuya Bicoy kanina eh. If your heart, okay, your desire is to serve God, you must serve Him like no other. Sa trabaho, wala kang absent. Sa prayer meeting, pwede. Sa Bible study, pwede. Sa devotion, pwede. Hindi dapat ganoon. Bakit? Binigyan ka na ng isang bagong pangalan. Ikaw ay Kristiyanos. Kristiyanos means tagasunod ni Kristo. Diba? Pangalawa, the measure of a genuine Christian, you must know how to pray, knowing what God can do. Ulitin ko, you must know how to pray, knowing what God can do. So para malaman mo na ikay tunay na mananampalataya, ano dapat gawin? Kinakailangan mong malaman kung papaanong manalangin sa pagkakakilala na ang Diyos, okay, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. It is so beautiful that in the life of Daniel, pansinin niyo ito papaano po siya nahuli, okay, dito sa pagkakataon na to. Verse 4, then the presidents and prince sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could not find none occasion nor fault. Naghahanap sila ng butas. Naghahanap sila ng pwedeng, alam mo yun, maikaso sa kanya. At nakakatawa yung kaso niya. Ano yung kaso niya? Nananalangin siya. Ang gandang kaso nun. Ang gandang kaso nun. Kung sakaling magkakakaso man tayo sa mundong ito, maganda na yun, ano? Si Kuya Ding nakulong. Bakit? Laging nag-evangelism.
Si Kuya M na barangay. Bakit? Ako, pinagpe-pray bawat bahay doon sa barangay nila. Kind of weird, pero that's how the world works. But the question is, how true na tayo nagiging tapat at talagang kinikilala natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin na ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Naniniwala ho ba kayo na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay? Sometimes nananalangin tayo parang sweepstakes. Tumama na kung tumama. Kung tumama, salamat. Kung hindi, okay lang. Hindi ganun ang panalangin. Tandaan ninyo, ang karakter ng Diyos, God answers prayers. Ito yung madaling sukatan. Mababaw na sukatan. Naniniwala ho ba kayo na maliligtas ang inyong pamilya sapagkat pinapanalangin nyo sila? Dapat. Ngayon, kung naniniwala kayo, ano yung action na ginagawa nyo? Are you inviting them to a relationship to God? Hindi na yung pag-i-invite sa church. Relationship to God na. Ngayon, kung hindi pa rin, sige, imbitahan mo sa church. Pero ang importante dito, hindi lang kasi yung pag-attend dito eh. Kasi kahit tayo mismo, pinapaalalahanan, hindi lang yung basta pag-attend. Kinakailangan tama yung koneksyon. Kasi kung tama yung koneksyon, talaga mag-a-attend ka naman. Ngayon, kung nag-a-attend ka na, siguruhin mo na tama yung relasyon mo sa Diyos. Huwag na yung kakatwira mo, naman kay ganaganak in church, tapat. Huwag mo nang gumanon. Pag kinakailangan pa sabihin yun. Kung hindi sila nagtatapat, problema na nila yun. Ang tanong, ikaw, gaano ka katotoo? Kaya nga, ang title ng message natin, it is the measure of a genuine Christian. Ngayon, kung tunay ka mananampalataya, tunay yung relasyon mo sa Diyos, hindi mo pababayaan ang bawat pagtitipon sa church. Malinaw? Sinabi ko na, pagtitipon. Hindi ko na sinabing Sunday. Hindi ko na sinabing prayer meeting. Hindi ko na sinabing devotion. Hindi ko na sinabing Bible study. Hindi ko sinabing press. Pagtitipon. Kasi pag may pagtitipon, meron tayong goal. Kung worship service ito, to glorify God through our singing, through our prayers, through our listening to God's Word. Kung meron pagtitipon ng press, isa yung goal natin to share the good news. Kasi kung tunay ka sa Panginoon, hindi mo kukwentahin na, ay, ating ko pang kaya eh. Hindi ganon, mga kapatid. Huwag ganon. Dita ang press, ay, matela rin kambing ko. Bakit nakakatawa at bakit nakaka-insulto at the same time? Oo, negosyo yan. Sabihin nyo nga sa akin. Sino bang may hawak na lahat ng bagay? Naalala niyo si Moses? Alam mo, Moses, punta ka sa Egypt, palayain mo ang mga Israelites. Ako, Lord? Bubulol po ako eh. Ano sabi ni Lord? Teka nga Moses, sino ba gumawa ng bibig? Nagigets niyo? Minsan, ang dami nating katwiran. Ang dami nating dahilan. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi ho paghahanap ng dahilan, ito'y paghahanap ng paraan. Kasi lumalabas kung ano yung totoo base sa ikinakatwiran mo. Sabihin na natin, may kakatwiran ba tayo? Kahit na sabihin mo, it matters between life and death. E di mas lalo na kung matters of life and death, mas lalo ka pa lumapit sa Panginoon. Bakit? Mamamatay ka na eh. Ngayon, sabihin nyo sa akin kung may kakatwiran ba tayo. Wala. Wala tayong may kakatwiran, mga kapatid. So yung ating paglilingkod, tumatalakay ito sa ating relasyon sa Diyos. And just like Daniel, okay, he's very close to God, and he chose the most important part in a Christian life that connects him to God, and that is his prayer life. Bakit? Kasi kahit kamatayan, hindi siya pwedeng pigilan. Nahuli na eh. Actually, the moment na nahuli siya, tingnan nyo. Verse 10. Now, when Daniel knew that the writing was signed, kasi nagkaroon ng inggit. So, nagplot sila. Ano yung plot?
Lahat na magpe-pray, dadaan muna sa hari. Tanong, nagprotesta ba si Daniel? Actually, hindi siya nagprotest. Actually, part po siya considering somehow ng council na tinatawag. Council of the wise men. Pero hindi po siya kasama sa meeting. Bakit? Tuso yung mga kaaway. Kasi yung haring ito, gusto niya, yung tingling in his ears, na, pag nag-pray sila, dadaan muna sa akin. Wow! Hindi kasama si Daniel. Okay? For some reason, na kumbaga, nagawa nila ng paraan. Nagreklamo ba si Daniel? Up! Hindi ako kasama sa meeting. Hindi na yun. Pag bang mananampalataya tayo, ganon. Pag naagarabyado, iba nga sa inyo, laro lang, nakikipagpatayan. Score me, oh! Laro lang yan. Bato-bato sa langit. Ang tamaan. Tamaan ka na talaga. Nagigets po niya? Hindi siya nagreklamo. Kasi alam niya yung pinakamahalaga. At yung pinakamahalaga, yung maging konektado siya sa Diyos. Di ba? Yung maging konektado siya sa Diyos. Kaya nga sabi niya, the moment Daniel knew that the writing was signed, yung iba gagawin ito, naku pa, mag-pray. Balo na yung maninggino. Di ba? Wata mateko. Balo na nito. Pa mag-pray. Si Daniel, iba yung ginawa niya. Basta pagka-sign, Lord. Sabi dyan, he went into his house, kung saan siya talaga nagpe-pray. Ibig sabihin, dedicated siya sa prayer life eh. Kasi meron specific place, specific time, specific window, specific angle, saan nakaanggulo yung bintana, nakaharap sa Jerusalem. Why? He is praying that someday ang mga Israel makabalik doon. Tama? Ayun o. And his windows being open in his chamber towards Jerusalem. He kneeled upon his knee. Yun yung ano niya, nakaluhod. Hindi ko alam kung gaano kaseryoso ang pagluhod natin sa Panginoon, pero kung titignan nyo, ang tuhod siguro ni Daniel, parang parang kuko ng camel. Wala palang camel dito. Kuko ng kalabaw. Ano yun? Akapal. Yung pwede kang maghasa ng kutsilyo sa tuhod ni Daniel. Ganun katindi. Kasi kung gaano katindi yung tuhod niya, ganun katindi yung relasyon niya sa Diyos. Galing, no? Ayan, no? 3 times a day. Tayo nga, baka prayer meeting lang tayo nakaluhod eh. Ngayon, kung may lumuluhod sa inyo, kahit hindi prayer meeting, tuloy mo yan. Salamat sa Diyos. Bakit? Tanda yan ng kapakumbabaan at pagiging tunay na mananampalataya. Kasi pag nakaluhod ka, you are pleading, nakikiusap. No one in his right mind, ang stance niya nakaluhod. Dalawa lang yan. It's either pag-worship or humility. Tama? Kami po'y lumuluhod at sumasamba sa iyo, Panginoon. Kami po'y lumuluhod at humihingi ng awa ng habag sa iyo, Panginoon. Humility. Worship. It is not just the position of the body, but most importantly, the position of the heart that matters to God. Okay yung nakaluhod. Wala tayong problema. Pero importante, kamusta yung puso natin sa harapan ng Panginoon? Hindi na siguro kapag tataka, sa action ng lalaking ito, si Daniel, alam niyo na kagad kung ano nasa puso niya. Tama? Hindi na kailangan basahin. Bakit? Ginagawa na niya. Kumbaga kung tatanungin siya, hindi ito magsasalita. Oo, promise. Hindi sasabihin yung nagdi-devotion. Hindi. Tahimik lang siya, pero ginagawa niya ng may katapatan kahit walang nakakakita. Tindi. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung hindi yan ang sukat ng tunay na mananampalataya. Number 3 and last. Tayo magwawakas. Kanina, you must maintain your integrity to serve God like no other. Pangalawa, you must establish, you must know how to pray
knowing what God can do. And number 3, you must establish your relationship well so you will not influence easily. Ulitin ko. You must establish your relationship so you will not get influenced easily. Tagalogin natin. Kinakailangan munang ma-establish, mapagtibay ang ating relasyon sa Panginoon. Sa ganon, hindi tayo madaling madala. Masway, ika nga. Okay? To be influenced easily. Kasi ang mundong ito, sa maniwala kayo sa hindi, gagawin niya lahat ng paraan para ma-influence kayo na mamroblema, kopyahin, alalahanin ang mga bagay dito sa mundo. Paalala, uy, dakal ka utang, mag-obra ka pa mo bago ka mag-prayer meeting. Faith without works is dead. Sasabihin pa ng kaaway pa mo kanyan eh. Amen? Minsan ganun eh. Actually, merong punto ang kaaway when it comes to living in this earth. Kaso nga lang, intindihin nyo ito ha. Ang priority ng paglilingkod ng mananampalataya, higit pa sa pangangailangan ng mundong ito, ay matatagpuan lamang kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Pastor, paano yung pangangailangan ko? Yun nga yung konsepto ng Matthew 6:33 eh. Unahin mo muna ang Diyos. Paano yung pangangailangan ko? Unahin mo muna ang Diyos. Pastor, marami akong utang. Unahin mo muna ang Diyos. Pastor, paano kung mamatay ako? Unahin mo muna ang Diyos. Siguro sabihin na, masyado kayong fanatic. Ganun ho talaga eh. Kahit na ibig sabihin yan ay kamatayan, paghihirap, basta inuna mo ang Panginoon, wala kang magiging problema sa Kanya. Meron kang buhay. May kagutuman, part na ng buhay yun. Sino ba taong hindi nagugutom? Sige nga. Kaya palang illustration in Matthew, di ba? Anong sabi ng Lord? Kita mo yung mga maya? Alam mo yung mga sparrow, yung mga maya? Ang maya, ang pinakawalang kwentang ibon. You know that? Ang pangit ng boses nila. Yung itsura nila, para silang pusa. Sila yung ibon na may bigote. Yung kulay nila. Tapos, salot sila sa mga farmer. Tama? Pero ano sabi ni Jesus? Pansinin mo yung mga ibon na yan, mga maya. Hindi yan nagtatrabaho. Pero kumakain sila. Kita mo yung parang, di ba? Wala namang sinusuot yan eh. When you say parang, nga pala, it's a field. Okay? Hindi siya tinataniman. Basta ano lang siya. It's a barren, hindi naman barren. Walang puno. Basta lupa lang siya. So anong description doon? Kasi sa parang, doon yung makikita yung may pinakamagagandang bulaklak, daisy. Ano sabi ng Lord? Wala naman nag-aalaga sa mga yan eh. Pero kita nyo, pag namulaklak, yung mga damo na yan. Diba? Ang ganda. Sino may gawa niyan? Ang Diyos. Ikaw pa kaya? Sometimes, we are so, alam mo yan, into the world, influenced by the world, nakakalimutan natin, ay, Kristiyano nga pala ako. Mga kapatid, it's about time. We must measure the genuineness of our faith in Christ. Hindi madali. Kaya ngayon lagi natin sinasabi, hindi madali. Pero kung bakit nagiging madali ang mga bagay-bagay, kasi naiintindihan natin, ang Diyos ang kasama natin. Hindi ako tatayo dito at sasabihin na kapag nanampalataya kayo sa Diyos, magiging maganda ang trabaho ninyo. Magkaka-boyfriend kayo ng pogi. Hindi ganun eh. Sorry ha. That is prosperity gospel.
Kahit na minsan nagtuturo tayo about money matters, minsan, nasa Diyos pa rin yan eh. Up to now, ang praying, sana may maging milyonary sa inyo. Pero alam nyo, kahit ibigay o hindi ibigay ng Diyos, ang dapat natin gawin, magtapat pa rin sa Kanya eh. Kasi minsan kung bakit hindi tayo talaga full blast ang pagpapala, somehow. Kasi sa maliit na bagay, hindi tayo nagtatapat eh. Sa oras, sa pera. Dati, nung hindi ka mananampalataya, kinukwento to ni Kuya Don dati eh. Pag piyesta nila, kahit walang pera, maghahanda yan. Bakit? Kapampangan. Mayabang. Ha? Maghahanda yan. Para ka rin bisitang, ka pa na to? Makanyanin kayo do, minudo. Lalasa yung champurado. Pinaghanda mo na yung mga yung mga magaling na yan, ha? Nagigets niyo? Do you understand? Tapos ikaw, magiging madamot ka sa Diyos. Samantalang na unbeliever ka, bongga, nakagawa ka ng paraan. Ito pa another example when it comes to giving. Ang dali minsan makalapit sa ibang tao kapag may nagkakasakit. Minsan kinakailangan natin magkasakit para gumawa ng paraan. Nagigets niyo? If we are faithful in our service to God, hindi ko sinasabing manghingi kayo kagaya ng ginagawa ni Kibuloy. No, I'm not going to tell you to do that. No, I'm not. Kundi sinasabi natin, anong una ko lagi sinasabi sa inyo? Manalangin kayong may pananampalataya sa Diyos. Humanap kayo ng paraan, magtrabaho, kasi ibibigay yan ng Diyos. Bakit? Kung yan ang nasa ng puso at yan ang kalooban ng Diyos, mangyayari yan ayon sa iyong pananampalataya sa Kanya. Amen? Kagaya niya, magkakaroon tayong missions conference. Diba? Kung ano yung pinagkatiwala sa atin, yun yung pagkakasayin at pagpapasalamat natin sa Diyos. Pero ang tanong dito, ganito ginawa mo ba yung nararapat mong gawin para sa gawain ng Panginoon? Because the measure of a true or a genuine believer in Christ, ibinibigay niya sa Diyos todo-todo. Walang question, hanggang kamatayan. Kita niyo to si Daniel? Diba? Kasi the moment na minarkahan yung decree ng mga pasaway niyang kasama at ginawa niya yung opposite, it marks him as a dead person. Alam niya yun eh. Pero ano yung mas mabigat sa kanya? Hindi naman yung kamatayan. Ang mas mabigat sa kanya, yung sumuway siya sa Panginoon. Ano mas pinili niya? Sumunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon, buhay. Ang pagsuway sa Panginoon, kamatayan. Pero yung sa mundo nila, pag sumunod ka sa kautusan, mabubuhay ka. Pero yung relasyon mo sa Diyos, patay. Ano mas pinili Daniel? Sumunod sa Diyos. Mga kapatid, the measure of a true believer in Christ, yung pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, it's important for us to understand, again, that the measure of a genuine Christian, number one, you must maintain your integrity to God to serve Him like no other. Pangalawa, you must know how to pray knowing what God can do. And third, you must establish your relationship so you will not influence easily. Hindi ka basta-basta mai-impluwensya. Bakit? Alam mo yung pinaglilingkuran mo. Alam mo yung paninindigan mo. Wala pwedeng gumiba sa'yo doon. Ano practice PE? Magpa-prayer meeting ako. Tibay. Kaya nyo yun? Mahalaga mag-aral, pero kung mas inuuna natin ang Panginoon, kapatid, wow. I don't know if naikwento ko na yan. Merong mga estudyante, they stand for their faith. Nagtataka yung teacher, basta every Wednesday, ba't hindi dumadalo tong tao na ito? Samantala, pag hindi siya dumadalo, alam mo yun, equivalent niya to an absent. Kasi yung talagang dapat na time na magpa-prayer meeting sila, kinuha pa ng teacher. Sabi niya, pag hindi ka sumunod sa akin, ibabagsak kita. Nanindigan yung bata. Kasi alam niyo paninindigan niya eh. Pag naninindigan ka, alam mo dapat yung sasabihin mo sapagkat binibigyan ka ng talino na nagmumula sa Diyos. Sabi niya, ma'am, mas mahalaga na, alam mo yun,
yung paninindigan ko sa Diyos, yung katapatan ko sa Diyos ay maipakita ko sa Kanya. Dahil mas mahalaga sa akin ang may pagkatakot sa Diyos higit sa ano pa mang bagay. You know what? Later on, to make the long story short, pumasa yung bata. And eventually, naging successful siya sa kanyang buhay. Why? Because of that scenario? Maybe. Pero higit sa lahat, ang pagiging matagumpay na mananampalataya sa mundong ibabaw ay yung sumusunod ka sa Panginoon. So, ang tanong ganito, sumusunod ba tayo sa Diyos? I hope and I pray na talagang tunay ang ating paglilingkod at masusukat yan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa mensahe na aming napakinggan. Dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming samahan, na makita namin ang aming mga sarili na nagtatapat at kinakikitaan ng tunay ng genuineness sa amin po paglilingkod sa iyo. Father, we ask that you continue to guide us. Lord, help us to rebuke ourselves in going against your will. Panginoon, minsan, or madalas, lagi po kami ganun. Kaya minsan pa, Ama, tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami, na sa aming pong buhay pananampalataya ay manatili po na kami nagtatapat na naglilingkod sa iyo. Salamat po ng marami. Tala po aming samod dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat magsabi, Amen and Amen. Salamat po at magandang gabi sa ating po lahat.